Magandang araw pong muli sa inyo na mga sumusubaybay sa ating YouTube channel. Sinabi po naming atin, dahilan sa hindi naman lilito ang channel na ito, kung wala po kayo na nanonood at sumusubaybay sa ginagawa naming presentasyon. Sa pagkakataon pong ito, ang ating tatalakayin ay ang kasaysayan ng mga kabisera at kapitolyo ng probinsya ng Cavite sa loob ng nagdaang mga dantaon ng ating kasaysayan. Wala na pong patumpik-tumpik pa. Makikiusap lamang po kami sa inyo na mag-subscribe sa ating channel at paki-like, share at mag-comment sa mga karagdagang impormasyon na gusto po ninyong ibahagi sa amin. Sige po, simulan na natin. Bago po tayo magsimula ay yayayain ko po kayo na basahin ang usapan ng mga tao sa litrato para maging gabay natin sa buong talakayan natin sa video. Panoorin po natin ang kanilang usapan. Salamat po researcher sa pagbibigay ninyo sa akin ng pagkakataon na magpaliwanag. Mayroon dalawang salitang Ingles na malimit na mabigyan ng magkaparehong pakahulugan. Ito ang salitang capital at capital. Ang capital po ay tinatawag sa Espanyol na kabisera, na nangangahulugan na punong bayan ng isang lalawigan. Samantalang ang capital o kapitolyo ay isang gusali o edipisyo na kinaluluklukan ng pamahalaang probinsyal. Ang kalituhan sa pagkakaroon ng Cavite ng dalawang kabisera ng probinsya, ang lungsod ng Trece Martires at ang lungsod ng Imos. Dahilan sa mahigit ng 60 taon na ang lungsod ng Trece Martires ay nagsisilbing kabisera at kinaroonan ng Kapitolyo, siguro panahon na para sa atin na balikan ang mga nakalipas na dantaon upang bakasin at sariwain ang kasaysayan ng mga naging kabisera at kapitolyo ng ating probinsya. Kaya halika na po kayo at maglakbay sa nakalipas, sa pamamagitan ng tulong ng mga matatandang dokumento, litrato, at Google Satellite Map. Ang konsepto ng isang kabisera ay pinasimulan ng mga mananakop na Espanyol sa Pilipinas. Hinanap nila ang mga estratehikong lugar ng bawat probinsya na kanilang nasasakupan. Isa sa katangian ng kanilang mga piniling lugar ay ang mga pook na nasa mga lalawigan. Tandaan natin na sa matandang Tagalog, ang salitang lalawigan ay tumutukoy sa mga lugar sa dalampasigan ng dagat na maaring daungan ng mga malalaking bangka. Dahilan sa ang sentro ng pamahalaang kolonyal sa mga huling bahagi ng 1500s ay nasa Maynila, madaling mararating at mapapasok ng kanilang mga opisyal, sundalo at misyonero, ang bawat probinsya at mga interior nito, sa paglalagay ng kanilang mga kabisera sa mga lugar na nasa taguring lalawigan. Napakahalaga ng lokasyon ng Kawit, upang italaga ng mga Espanyol bilang unang kabisera ng kanilang binubuksang teritoryo. Nakalagay ang lokasyon ng Kawit sa pagitan ng dalawang malaking river system ng Cavite, ang Ilang-Ilang at ang Tibagan, na ang agos ay parehong bumubuhos sa Bacoor Bay. Sa mga panahong pre-kolonyal, ang ilang porsyon ng ilog na ito ay napapamangkaan pa para sa medalyang paglalakbay. Gayon din ang mahabang daanan na tinatawag ng mga Tagalog na kabulusan ng Gahak sa tabi-ilog ng Ilang-Ilang na dumadaan sa mga lugar ng Alapan, Malagasang, Sampaloc, hanggang sa makarating sa Silang. Karagdagan pang ang kabulusan na tumatahak sa Bacau, hanggang makarating sa Malabon, at Indang. Sa dakong silangan ay ang kabulusan sa lugar ng tabing ilog ng Tibagan, na nagmumula sa Binakayan, Imos, Salitran, Palapala hanggang sa daanan ng sabutan sa bayan ng Silang. Ang eksistensya ng mga prekolonyal na kabulusan ay nagpapakita na ang Kawit ay nakakakawit sa mga mataas na lupa ng Cavite, na nagbibigay daan sa prekolonyal na pagtalastasan at ugnayang pangkalakalan.
Ang kahalagahan ng lokasyon ng Kawit ay makikita sa ginawang pagtatag ng mga misyon at parokya ng mga paring Jesuitaang sa probinsya ng Cavite. Mula sa Kawit, kanilang pinanhik ang kataasan ng lupa ng silang. Ang silang ay nakapwesto sa isang lugar kung saan ang mga daanan mula sa kabundukan ay nagtatagpo. Naiipon ang mga kalakal na panluwas patungo sa Laguna de Bay sa Silangan, o sa Bacoor Bay sa daanan Kawit, Binakayan, at Bacoor. Sa silang ay nagtayo sila ng isang simbahan at residensiya upang magsilbing sentro ng kanilang mga gawaing misyonero sa kaitaasang lupa ng Cavite. Mula sa silang, tinawid ng mga Heswita ang isang bungad na kalsada na tinatawag ng mga katutubo ng silang ng Luksuhin. Dahilan sa ito ay indikasyon ng isang paglalakbay sa mga pataas at pababa topografiya ng lupa na pinaghihiwalay ng mga malalalim na bangin na inaagusan ng mga ilog. Ang paglalakbay na ito ay patungo sa pamayanan ng Indang. Sa Indang itinayo ng mga paring Jesuita ang kanilang misyon at sa kinalaunan ay ang parokya ng Indang, na isa ring pamayanan na nakalagay sa lugar kung saan ang mga kalsada mula sa mga kabundukan ay nagtatagpo at nagiging sentro ng palitan patungo sa Manila Bay. Ang mahabang linya ng matandang kalsada ng Indang ay umaayon sa mga agusan ng ilog, patungo sa Naik at Maragondon. Sa pampang ng maluwag na ilog ng Maragondon, pinili ng mga Heswita ay napasimulan ang kanilang misyon, hanggang sa pagpapatayo ng simbahan at pagtatag ng isang parokya. Mula sa ilog ng Maragondon patungo sa Manila Bay, ang mga Heswita ay maaring makapaglakbay sa pamamagitan ng sasakyang dagat, patungo sa daungan ng Cavite, kung saan naroroon ang isa sa kanilang residensiya. Mula sa puerto ng Cavite ay maaari na naman silang magbalik sa Kawit, upang landasin ang nasabing hilihid o rutang ikutan ng probinsya ng Cavite. Sa pagkakaroon ng mga Heswita ng mga aktibidad pang misyon mula sa Kawit hanggang sa kaitaasang lupain ng Cavite at pabalik sa Kawit. Isa sa mahalagang makikita sa kanilang aktibidad ang kahalagahan ng isang nakaungos na tangway sa pagitan ng silangan at kanlurang hati ng probinsya. Ang estratehikong lokasyon ng tangway na ito ang magbibigay daan sa mahabang kasaysayan ng probinsya ng Cavite sa partikular, at ng buong Pilipinas sa kabuuan. Ang unang kalamangan ng tangway ay ang kalapitan nito sa Maynila, na mismong kabisera ng kolonyal na gobyerno ng Espanya, na ang distansya sa isang diretsyong pagsukat ay nasa 10 hanggang 11 kilometro lamang. Dahilan dito, ang tangway sa lahat ng mga kabiserang probinsyal ng Espanya noon, ang pinakamalapit sa Maynila. Ang ikalawang kalamangan ng tangway ay ang pagkakaroon nito ng isang bahagi na mayroong malalim na dalampasigan, na nagbibigay daan sa malapitang pagdaong ng mga malalaking barko mula sa loob at labas ng Pilipinas. Ang nakikita po ninyo ngayon ay ang mapa ng lungsod ng Cavite, kung saan sa isang bahagi nito ang kinaroroonan ng Cavite Puerto, na amin pong binibilugan sa pagkakataong ito. Sa lugar na ito nalipat ang kabisera ng Cavite noong 1614. Sa dalawang magkasunod na makabagong mapa ng Cavite City ay ipapakita ko po sa inyo kinaroroonan ng Cavite Puerto, dahilan sa gusto po naming maging espesipiko. Ito po ay dahilan sa ang salitang Cavite ay mayroong 4 na pinaggagamitan bilang geographical na pangalan. Una, ito ay ang katawagan sa buong probinsya. Ikalawa, bilang katawagan sa kasalukuyang lungsod Cavite. Sa historikal namang sentido ginagamit ang ikatlo bilang matandang katawagan sa bayan ng Kawit bilang Cavite Viejo. Ika-4, ang nalimot na katawagan sa minsan ay naging pinakaimportanteng pueblo at kabisera ng ating probinsya, ang Cavite Puerto. Ang kasalukuyang lungsod ng Cavite, magmula sa panahon ng pananakop ng mga Espanyol sa Pilipinas ay dalawang magkahiwalay na bayan. Ito ay mismong Cavite Puerto at ang bayan ng San Roque. Ang presensya ng isang causeway o elevated at makitid na daanan na nakapagitna sa Cañaco Bay at Bacoor Bay ang naghihiwalay sa dalawang bayan ng Cavite Puerto at San Roque.
Ang litrato na inyo pong nakikita ay ang causeway sa pagitan ng Cavite Puerto, at sa malayong panig, ang bayan ng San Roque. Ang susunod po ninyong makikita ay ang isang matandang mapa na ginawa noong 1659, na nagpapakita ng paglalarawan ng San Roque sa kanan at ng Cavite Puerto sa kaliwang bahagi ng screen. Sa matandang mapa na ito ng 1650s ay makikita na malinaw ang kabuoang layout ng bayan ng Cavite Puerto, ang linya ng kanyang mga kalsada at ang mga nakatayong istruktura. Sa mga nakatayong istruktura, ay pinaka-prominente ay ang pader ng Porta Baga, na nagsisilbing bakod ng Cavite Puerto mula sa causeway na naghihiwalay sa kanya sa San Roque. Sa ganito, ang Cavite Puerto na siyang kabisera ng probinsya ay isang nababakurang bayan na katulad ng Intramuros. Sa dulo ng Cavite Puerto ay ang baluarte ng Guadalupe, na kinaroroonan ng mga baterya ng kanya na magtatanggol sa Maynila laban sa kanilang mga kaaway na maaring sumugod na magmumula sa Manila Bay. Ang sumunod na prominenteng istruktura ay ang Fuerza San Felipe, nasa bahagi ng shipyard na nagsilbing pangunahing tanggulan ng pueblo sa anumang mga kaguluhan. Makasaysayan ang nasabing istruktura, ito ay dahilan sa dito naganap ang tinatawag na Cavite Mutiny noong 1872. Ang loob ng nababakurang Cavite Puerto ay nagsilbi rin na himpilan ng mga religious order, kung saan ang mga ito ay nagpatayo ng kanilang mga kumbento. Sinasabi sa pag-aaral ni Regalado Trota Jose, na mayroong 8 simbahan sa loob nito na naitayo sa lugar na pag-aari ng mga religious order, subalit ang matutukoy lamang ay ang mga sumusunod na existido sa mapa ng 1659. Ang simbahan at kumbento ng San Francisco, ang simbahan at kumbento ng Santo Domingo, ang simbahan at kumbento ng mga Jesuita, ang Iglesia Mayor, ang kumbento ng San Nicolas, ang lugar na pagtatayuan ng simbahan ng Porta Baga. Ngayon naman ay dumako tayo sa mismong tinutumbok ng ating pag-aaral. Ang makikita po ninyo na ating binibilugan sa ngayon, ay ang isang bakuran sa loob ng Cavite Puerto, ang bakuran na kinaroroonan ng Casa Real. Mahalaga ang presensya ng isang Casa Real sa Cavite, bilang sentro ng transaksyon ng kolonyal na gobyerno, lalo pa kung iisipin na ang Cavite Puerto, naman ang totoong daungan at lunsaran ng mga barko ng mga kapanahunang iyon na nagyayaot sa tinatawag nilang kalakalang galyon. Sa mapa ng Cavite Puerto noong taong 1767 ay makikita pa rin ang lokasyon ng bakuran ng Casa Real, sa Cavite Puerto na mayroong bilang 1. Maaring nalimutan na ng marami sa kasalukuyang henerasyon ng mga taga Cavite City, na minsan ay natayo sa loob ng Cavite Puerto ang Casa Real. Sa pamamagitan ng Google Satellite Photo ay ating babakasan ang minsang kinaroroonan ng nasabing istruktura, na ngayon ay aming minamarkahan na ang referensya ay ang 2 matandang mapa na atin ginagamit. Ang susunod po ninyong makikita ay ang mapa ng Cavite Puerto. Sa mga taong sakop ng 1880s, ang tunay na intensyon ng mapang ito ay imbentaryohin ang naging kalagayan ng mga istruktura sa loob ng nababakurang bayan, pagkatapos ng ilang malakas na lindol sa mga panahon na iyon. Ang kondisyon ng integridad ng mga istruktura ay makikita sa kulay na ginamit sa mapa. Isa sa mapapansin sa mapa na ito ng 1880s, ay ang pagbabago ng lugar na kinaroroonan ng Casa Real, mula sa dating lugar na malapit sa dagat, ito ay napalipat sa isang bakuran na mismong nasa sentro ng pueblo, na makikita ninyo ang isang bakuran na mayroong bilang 1. Ang pagkakalipat ng lugar na kinaroroonan ng Casa Real sa gitna ng pueblo ng Cavite Puerto ay tiniyak at binigyan ng eksaktong petsa, sa ginawang report ng Bureau of Public Works sa mga taong 1910s.
Sa nasabing report ay tiniyak na ang Kapitolyo ng Cavite na noon ay tinatawag na Casa Real, ay itinayo noong 1820. Nangangahulugan na kung ito ay natayo sa ganoong kagang panahon, eksestido na ang Casa Real ng Cavite ng mahigit sa 50 taon, bago pa man maganap ang Cavite Mutiny noong 1872. Dahilan sa ang mga gobernador ng Cavite ay pawang mga Espanyol sa buong panahon ng pananakop ng mga Kastila sa Pilipinas, nagkaroon ito ng isang opisyal na residensya sa loob ng Cavite Pueblo, sa lugar na aming itinuturo ngayon. Sa taong 1878, tinalo ng mga Amerikano ang hukbong nabal ng mga Espanyol sa labanan ng dagat ng Cavite at tinatawag din na Battle of Manila Bay. Ang bakurang nabal sa Cavite Puerto, ang unang lupa na isinuko ng mga Espanyol sa mga Amerikano at dahilan rito ang mga mamamayan ng Cavite Puerto ay direktang nakasalamuhan ng mga bagong mananakop. Nakikiusap po kami sa inyo na pakihintay ang susunod ba video sa linggo 14 ng Nobyembre taong 2021 para maunawaan kung ano ang kinasapitan ng matandang Kapitolyo na nasa loob ng Cavite Puerto. Salamat po sa pagsubaybay at magkikita po tayo sa araw ng linggo.